Kamusta? Ako si Shyla. Ito na ang pagtatapos ng Date Alive Season 2. Kung hindi mo pa napapanood ang Season 1 ay panoorin mo muna para maintindihan mo ang story. At kung nagustuhan mo ang ating kwento, please like and subscribe. Salamat. Simulan na natin. Nagising na si Takamiya sa ospital nang biglang may sumundo rito ng mga agent at sinama ito. Inutusan ni Katori si Shido na simulan na ang pagbuo ng banda. At naghanda na nga si Shido para sa gaganaping festival kasama ang tatlong basher at si Toka, ngunit nalungkot si Toka dahil wala siyang alam gamitin na kahit anong instruments dito kaya binigyan na lang siya ng legendary instrument na tinatawag na tamborin. Kaso wala pa silang vocalist at saktong dumating si Origami at magaling pala ito kumanta kaya kompleto na sila. Pumunta si Origami sa kampo pero hindi siya sinasabihan sa gagawing mission na pagdakip kay Shido. Dahil suspended siya at under na sila ng DM department. Ngunit nalaman niya rin ito dahil sinabi ito sa kanya ni Kapitan. At parang hinikayat pa siya na kunin ang armas sa storage room para isabotahe ang mga DM soldier. Nagsimula na ang festival at dito ay nagbukas sila ng isang tindahan. Para simulan ang pakikipag-competition sa Kalabang School. Maya-maya na malikmata si Shido na parang nakita niya si Kurumi. Pinuntahan siya ni Miko para ayain siyang makipag-date at napansin niya na umaasa lamang ito sa kapangyarihan niya na kumontrol ng mga tao. Hindi ito natiis ni Shido at sinabing pandaraya lamang ang ginagawa mo at hindi ito makatarungan. Ngunit matigas talaga si Miko na sinabing naglalaro lamang siya dahil laruan lang ang tingin niya sa mga tao. Nagulat si Shido rito, sabay nag-bye-bye na rin si Miko. Pumunta na si Origami sa storage room para kunin ang armas. Nababahala si Shido at Toka dahil ilang sandali na lamang ay magsisimula na ang festival. Pero hindi makontak si Origami at ang tatlong basher naman ay kinontrol ni Miko na sinabing hindi na ito pupunta sa event. Dahil rito ay sinabi ni Katori na mag-lip-sync na lang si Shido para magpanggap na kumakanta pa rin siya kasama si Toka. Dito nga ay nagsimula na si Miko. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtatanghal ay nag-cheat ito dahil gumamit ito ng kapangyarihan. When skies are turned from monochrome to an exciting smile, I can't stop loving you. Holding your hand and hope you feel it too. Anytime that I can have you near me yesterday, when rainbow winds blew through the air, that is only begun. When skies are turned from monochrome, make every day so colorful. Nawala ng pag-asa si Shido rito dahil malabo na matalo pa nila ito lalo na at dalawa lamang sila ni Toka. Sabay dumating ang kambal na spirit para samahan sila sa pagpe-perform sa stage. Dumating na ang DM soldier para dukutin si Shido. Ngunit biglang dumating si Origami na dala na naman ang malakas na armas at kinalaban sila nito. Nagsimula na nga ang pagpe-perform nila Shido ngunit wala nang lumalabas sa speaker. Dahil hindi na ito matrack nila Katori at sira na ito ng dahil sa nagaganap na labanan sa labas. Nagtataka naman ang mga tao rito kung bakit ang tagal ng intro nila. Nang biglang kumanta si Toka dahil inakala nito na tuloy pa rin dahil nakasuot ito ng headset. Habang patuloy naman ang labanan sa labas. Maya-maya ay naabot na ni Origami ang kanyang limitasyon ng magdugo ang ilong nito. Promise you this much, you're not leaving here alive. Dito ay nakikipaglaban si Origami habang inaanunsyo ang nanalo sa festival. Sinabi rito ang score nila at ang nanalo ay walang iba kundi si Miko. Pero noong sabihin na ang kabuoang score ay ang nanalo ang grupo nila Shido. Dahil kasama sa score ang itinayo nilang tindahan. Hindi matanggap ni Miko ang pagkatalo niya kaya nagtodo ito at kinontrol ang lahat ng tao sa paligid. Nang pinadakip siya nito ay nakapa ni Miko ang kanyang pototoy. At dahil rito ay mas lalo itong nagalit at inutos nitong tapusin si Shido sa mga spirit. Ngunit niligtas siya ni Toka, sabay naalala niya na hindi ito nakakarinig dahil sa headset. Kaya hindi ito na-control gamit ang sound na nanggagaling kay Miko. Nang tawagan ni Shido si Katori ay nalaman niyang pati ito ay na-control na rin. Inutusan ni Miko si Katori na bambahin ang buong school nang biglang dumating si Takamiya at pinatulog ito. Anyone?
Habang patuloy ang pakikipaglaban ni Origami, biglang dumating rin dito si Takamiya at tinulungan nito si Origami. Naglaban si Toka at si Miko ngunit talo si Toka rito nang biglang dating ni Ellen, tinapon ni Toka si Shido sa labas para hindi ito makuha ni Ellen, sabay nilabanan ito. Oh my, your attack seems to be less powerful than it used to be. Ngunit pagbangon ni Shido ay dala na ni Ellen si Toka habang paalis ito. Nagtago siya sa isang room para hindi siya makita ni Ellen nang biglang makita niya si Kurumi rito. Nakiusap si Shido kay Kurumi na tulungan siya mabawi si Toka sa DM Association. Pumayag naman si Kurumi dahil gusto niya rin kalabanin ang mga DM soldier. Pinakita si Toka na patuloy itong pinoprovoke nila Ellen at Isaac. Dito ay nagtulungan na nga sila Shido at Kurumi. Sinabi ni Kurumi na alamin muna natin ang sikreto ni Miko bago ito harapin. Dahil dito ay pinasok nila ang mansion nito at may nakita silang album rito na naglalaman ng pinakauna niyang kanta. Dahil sa kapangyarihan ni Kurumi ay nalaman niya ang lahat ng bagay tungkol rito. Special inside look into some of the target's recent memories. Napabilib si Shido sa lakas ni Kurumi. Pagtapos ay hinarap na nila si Miko. Even if you thought of a more certain way, or should I say, Shido Itsuka? Pinahuli sila ni Miko pero malakas si Kurumi at ginamitan lang niya ng kapangyarihan niya ang mga tao kaya nakatulog ang mga to. Dito ay sinubukan ni Shido na kausapin si Miko ngunit ayaw nitong makipag-usap sa kanila kaya inatake sila nito kasama ang kambal at si Yoshino. I'm really sorry, but I won't let you lay a finger on her. Buti na lamang ay dumarami si Kurumi kaya nakakatapat to. Nahuli ni Kurumi si Miko at dinala ito sa kanyang teritoryo kasama si Shido para ito'y makapag-usap. Sinabi ni Shido kay Miko na tulungan siya mabawi sa DM Association si Toka. Ngunit hindi naniniwala si Miko sa mga lalaki. Kaya wala silang napala dito. Hanggang sa naubusan na sila ng oras at kailangan na nilang tumakas ni Kurumi sa lugar. Yeah. No, not yet, Kurumi. I was getting so close. Pagtakas nila sa lugar ay sinabi ni Kurumi na carry niya talaga kalabanin mag-isa ang DM Association at gusto niya lang alamin kung hanggang saan ang kagustuhan ni Shido na maligtas si Toka. Kaya plano ni Kurumi na sugurin na ang DM Association. But that said, never. Habang dito ay patuloy ang pangpuprovoke nila Isaac kay Toka dahil gusto nilang makita ang inverted na katauhan ng spirit. Nang lumapit si Kurumi at Shido sa building ng DM Association, ay naramdaman sila nito at nag-alarma sa spacequake para magtago ang mga tao. Sabay naglabasan ang mga DM soldier para kalabanin sila. Nakapasok pa rin sila ni Kurumi sa teritoryo ng DM Association nang biglang dating ni Takamiya at pinugot ang ulo ni Kurumi. Pinaubaya na ni Kurumi si Shido kay Takamiya dahil alam ni Kurumi na malakas ito. Nagtanong si Miko sa mga spirit na nakasama ni Shido dahil gusto niya malaman kung talagang mabait si Shido. Sinabihan ni Katori si Shido na delikado ang plano nilang pagliligtas kay Toka. Pero buo ang loob ni Shido kaya hindi na niya ito napigil pa. Habang sa labas ay patuloy ang pakikipaglaban ni Kurumi sa mga DM soldier. Naglalakad sila Shido nang bigla silang inatake ng isang DM soldier na nagpakilalang si Jessica na nakasuot ng malakas na armas. Dahil rito ay nagpaiwan na si Takamiya para labanan ito. If I'm outside, I might get in Mana's way. Kaya napilitang magpatuloy sa pag-akyat si Shido. Ngunit napakaraming sundalo dito nang malapit na siya mahuli ay nailabas niya ulit ang armas ni Toka. At ginamit ito sa mga kalabang sundalo pero nang dahil sa dami niyang nakalaban rito, ay talagang nadelikado ang buhay ni Shido. Nahuli na si Shido ng mga bantay na sundalo nang biglang dumating si Miko kasama ang iba pang spirit para iligtas siya. Sinabi ni Miko na hindi ako nandito para sayo, kundi para kay Toka na gusto ko idagdag sa collection kong spirit. Habang sa labas ay may nagaganap ng digmaan, spirit laban sa mga sundalo. Doesn't look like she's in any state to make decisions right now. It's likely her mind was forced to... Nagkasalubong si Takamiya at Ellen at alam ni Ellen at Rydor si Takamiya kaya sinugod niya ito. Dito ay pinagtulungan si Takamiya ni Ellen at Jessica hanggang sa dumating si Origami para iligtas siya. Nagtataka si Miko kay Shido na parang ang tindi ng determinasyon nito iligtas si Toka dahil hindi siya naniniwalang may mabait na lalaki. Dito nga ay pinagtapat na ni Shido ang mga nalaman niya tungkol kay Miko.
Nagulat naman si Miko kung paano nalaman ni Shido ang kanyang nakaraan. Kaya dito ay kinwento niya na ang mga bagay na naging dahilan kung bakit wala na siyang tiwala sa kahit sinong tao lalo na sa mga lalaki. Isa lang palang simpleng singer si Miko noon. At walang kapangyarihan, ngunit isang araw ay may nagkagusto sa kanya na isang lalaki na isang TV producer. Pero binasted niya ito kaya nagalit ito sa kanya at siniraan siya nito. Na naging dahilan ng pagbagsak ng kanyang career sa pagkanta. Ang dating mga lalaki na fans niya ay inaiwan siya dahil lamang sa isang issue na hindi pa napapatunayan. Kaya mula noon ay nagalit siya sa mga lalaki. Sinabi naman ni Shido na hindi yun dahilan para kagalitan ang sangkatauhan at sinabi pa na nagustuhan niya ang unang album na napakinggan niya noong nagpunta sila ni Kurumi sa bahay ni Miko. Maya-maya ay umatake na ulit ang mga kalaban. Habang lumalaban sila sa mga sundalo ay sinabi ni Shido kay Miko na pagbalik mo sa pagkanta ay gamitin mo ang tunay mong pangalan. Nang sa ganun ay maramdaman mo ang tunay na pagsuporta nila sa'yo. Ngunit patuloy ang pakipot ni Miko hanggang sa maya-maya ay parang lumalambot na ang kalooban nito. Pinakita ang pangyayari sa labas at tuloy pa rin ang digmaan rito, Ellen laban kay Origami. Malakas si Ellen pero kahit ganun ay nagawa pa rin siyang galusan ni Origami, sabay tumakas si Ellen dahil alam niyang hindi ganun kadali matalo si Origami. My time here is up. Lucky you. Bye-bye. Pumalik ang kwento kila Shido at dito ay nakita na nila si Toka. Dito ay parang plano ito lahat ni Isaac dahil gusto niyang i-provoke ang spirit para lumabas ang Dark Toka. Sabay sinaksak ni Ellen si Shido sa harapan ni Toka na talagang kinabigla nito. Sinubukan namang pumalag ni Miko pero wala rin siyang magawa sa lakas ni Ellen. Pupugutan pa sana ni Ellen si Shido ngunit biglang lumabas ang Dark Toka dahil sa sobra niyang galit. This doesn't make sense. The Demon King has returned! Dito nga ay gumaling rin ang sugat ni Shido ngunit nagbago ng anyo si Toka at parang ibang tao na ito dahil hindi sila nito naaalala. You, answer me. Where am I? Bigla naman nagsalita si Isaac na parang sinasabi nito na ito na ang pagkakataon ni Ellen na masubukan kung gaano kalakas ang inverted na spirit. At agad namang niya itong inatake. Samantalang dito naman ay pinakita ang paglalaban nila Takamiya at Jessica. Pero natalo na si Jessica dahil umabot na ito sa kanyang limitation. Kahit sa huling hininga ay talagang tapat ito kay Isaac. Naglaban na nga si Toka at Ellen at talagang napakalakas ni Toka. Kaya nakapag-desisyon si Ellen na tumakas dahil sugatan rin siya sa naging laban nila ni Origami. Ngunit bago umalis si Isaac ay parang nang-asar pa ito kila Shido dahil siguradong sila ang babalingan ni Toka. At ganun na nga ang nangyari dahil inatake sila ni Toka at balak silang tapusin ito. Sinabihan naman ni Katori si Shido na ipaalala ang nakaraan kay Toka para bumalik ang alaala nito. Patuloy nga sila inatake ni Toka habang kinakausap nila ito. Sinubukan ito labanan ni Miko ngunit talagang wala siyang laban rito. Inakala naman ni Miko na katapusan niya na kaya for the flashback siya. Buddy, and no thing would protect me anymore. Sabay pinakita si Yoshino na sinabing parang nauubos ang lakas niya. Nawala na rin ang pagkontrol sa kanila ni Miko at nagtataka sila kung anong ginagawa nila sa lugar na yon. Sabay atake ni Origami na inaakalang tuloy pa rin ang gyera. Sabay pinakita si Shido na nagamit ang kapangyarihan ni Yoshino. He kept his promise. He kept it. Biglang sumakit ang ulo ni Toka na parang may naaalala siya na hindi naman niya nagustuhan dahil lalo itong nagtodo. Niyakap si Shido ni Miko habang sinasabing please iligtas mo si Toka. Sabay dating ng kambal na pinigilan si Toka sa gagawing pag-atake kila Shido. Pero hindi nagpaawat si Toka na itinuloy pa rin ang pag-atake. Tumawa si Toka na inakalang nawala na ang lalaking gumugulo sa isip niya pero kinuha lang pala ito ng kambal. Sabay ibinato sa kanya at dito ay may naalala si Toka. Sabay naghalikan ulit sila. I don't understand this. My head is spinning. But it doesn't put me in a bad mood. Who turned my existence upside down? Shido. Nagbalik na ang alaala ni Toka at Winelcom sa Nishido. Pinakita si Kurumi na umalis na rin. Sa mga sumunod na araw ay nagtatanong si Shido kung bakit sa sulat pa dinadaan ni Miko ang mensahe para sa kanya. Sabay hinalikan siya nito at nagpasil na ito.
Sinabi ni Miko rito na hindi niya na kailangan ng kapangyarihan dahil natutunan niya na magtiwala ulit sa tao at sa sarili niya nang dahil kay Shido. Sabay pasok ni Toka at nakitang nakahubad si Miko. Nagbalik na sa dati si Miko at confident na ulit ito sa pagkanta ng hindi umaasa sa kapangyarihan niya. Singing in the shower, sound in the room, la la la. Every echo sounds so special and so astounding. I felt once before. Let me rise up in the sky, millions sparkle. Pagtapos ng kanta ay natawag nitong darling si Shido na ikinaselos ng ibang spirit. Well, that's Shido.